tayo mag-question and answer at this point. Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa kung sino yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Okay. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pakilabas na lang, Jean. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Okay. So, panalo na daw si Pastor Apollo Kibuloy sa kay Lucifer. Pero, sa bago lang na survey sa 2005 election, mga kapatid, nangungulilat si Pastor Apollo Kibuloy sa survey. Ang layo. May pag-asa pa kaya na makahabol si Pastor Apollo Kibuloy sa survey? Merry Christmas sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay ngayon. No? Merry Christmas sa lahat. Welcome po. Hindi lang yan, may survey din sa Facebook na ikinakalat. Ang katanungan, ibuboto mo ba si Kibuloy bilang senador sa 2025? Pag yes, mag-heart ka. Pag no, yung nakatawa. At ito ang lumabas sa survey. Then, sa Facebook ito hindi yung bago lang inilabas sa False Asia na survey ngayon. Okay, ito. May bumoto na more than 2,000. At sa more than 2,000, ang nakatawa dito, nangunguna, may 1,400. Samantalang ang pabor, yes, na heart kay Pastor Apollo Kibuloy ay 421. Nakalike ay 267. Yun ang resulta sa online na katanungan. Kaya meron din tayong survey diyan. Ibuboto nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa election? So, pwede kayong mag-answer diyan kung ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy. At sandali muna, may tinatalakay si Attorney Ricky. Ating hanapin muna yung tinatalakay niya. Yung bagong survey ngayon, no? May bagong survey na inilabas si Attorney Ricky. Hinanda ko na yon. Okay. Kayo, pwede niyong sasagutin dyan, ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy ngayong 2005 election
Okay, mag-comment kayo. Ilang bisis na tayo nagsagawa ng busis ng masa at sa ilang bisis dating isinagawang busis ng masa, nangunguna pa rin yung no. Ayan. Sa ngayon, tingnan natin kung mangunguna na ba ang yes dito, no? So, pwede kayong sasagot sa ating katanungan. Okay? Sandali ipakita ko sa inyo yung kay attorney. Oh. Ito. Ang komento ni Attorney Ricky sa bagong inilabas na survey sa 2000 election. Nangungulilat dito si Pastor Apollo Kibuloy. Kayo, ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy? Pwede kayong mag-answer diyan yes or no lang. Ha? Okay, sandali. Ito ang kay Attorney Ricky. Oh, sa komento niya. Ito. Survey siguro nila. Kahit papano kahit papano matutuwa rin tayo. Kahit nakaka-frustrate yung survey kasi talagang mga dating pangalan, artista, mga political dynasty. Pasok sa panlasa ng karamihang botante dito yung mga kandidato na nasa political dynasty, yung kilalang artista, kahit nga si Willie Villamisa, Wawawi, pasok din sa survey, no? So, ibig sabihin na pasok sa panlasa ng karamihang botante ang mga sikat na artista tulad ni Willie Villame at pasok din sa survey si dating Senador Manny Pacquiao, no? Pero nangungulilat sa survey napakalayo si Pastor Apollo Kibuloy. Pero isang bagay naman na maganda sa survey na yan, ang lumalabas si Kibuloy malayo. Malayo, 26 to 38. Doon So, makahabol pa kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa naturang survey? nagre-range. 26 to 38. Doon nagre-range ang ranking ni Kibuloy. Yang pinakailalim mo, yang nasa pinakababa, tingnan nyo. Ayan Kibuloy. Kibuloy, Apollo. 26 to 38 sa ranking. Ang layo na niyan. Ang layo na, hindi na makakahabol yan. 26 ka sa ranking, ay 12 lang naman ang kukunin. Bago ka mapasok sa 12, ang dami mong kailangang talunin. Yan. Kaya kahit papano, masaya na rin tayo sa ganyan. Kasi kung imagine niyo kung ang mga lumalabas sa survey ay mga Willie Revillame, mga Cayetano. Tapos, so yun ang umiikot lang talaga sa politika, no? Yung nasa political dynasty dahil nakapangalan na, pero sa totoo lang, maraming mga di kilala na magagaling talaga na magiging sanang mambabata sa Senado. Pero di makapasok dahil di sila kilala. So, ang nasa panlasa talaga ng karamihang mga botante tulad ni Willie Villame, ni dating Senador Manny Pacquiao, no? So, pasok din. No? At iba pang mga nasa political dynasty ang nakapasok. Pero si Pastor
Apollo Kibuloy, napakalayo. Iwan ko kung makaangat ba ito. Papasok si Kibuloy ay talagang grabe na ang bansa natin. Pero kung titingnan mo, kahit papano, hindi talaga si Kibuloy. Kahit papano, talagang ang tao hindi naman maniniwala kay Kibuloy. Pag tiningnan nyo si Kibuloy, tingnan nyo si Kibuloy, yung nasa ibaba, mga kabunyog, yung pinakaibaba, tingnan nyo ang awareness rating ni Kibuloy. Yung public awareness rating, kilala ba siya? Yes, 92%. Ayan 92% ang awareness rating kay Kibuloy. Kaya ang laki. Sa bagay, sikat naman talaga si Kibuloy. Sikat, kaya 92% ang aware sa kanya. Pero tingnan nyo, ilan yung voting for? 2.1. Ilan yung voting for? 2.1%. Dapat sana, kung aware sa kanya ang publiko, ibig sabihin sikat siya, kilala siya, 92% yan eh. Dapat ang voting for sa kanya, mga 50%. Yun, pasok siya doon sa top 12. Kung 92% ang awareness mo, tapos ang voting for mo ay 50%, pasok yan sa top 12. So, ang ibig sabihin nito, kilala si Kibuloy ng marami kasi 92% yung awareness, pero halos lahat nagsabing hindi nila ito boboto. Ibig sabihin, kilala ka sa kasamaan. Kilala ka. Kilala ka, pero hindi ka iboboto kahit kilala ka. Pero noong naalala ninyo, may pahayag yung si Willie Villamina, di daw umano siya tatakbo sa pagka-politiko dahil wala siyang alam sa pagiging senador. Nagbago, tumakbo siya at pasok siya sa survey. Dito makita natin mga kapatid na nasa panlasa talaga kung sino yung sikat. Ang laki ng nagsabing hindi siya iboboto. Kasi 92% yung public awareness niya eh. Pero ang nagsabi lang na iboboto siya, 2.1. Di ba? Yan yung kumbaga, ganyan ang simpleng pag-analyze niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung simpleng pag-analyze niyan. Sikat ka nga, pero ang kasikatan mo naman kasamaan, o di hindi ka rin iboboto. Yan ang problema ng eleksyon natin sa Pilipinas. Kinakailangan sikat ka para manalo ka. Pero pwede namang sikat ka, pero kung masama naman ang kasikatan mo, tulad nito ni Kibuloy, hindi ka rin mananalo. Wala na, ang layo na ng tsansa niyan, kaya salamat naman. Salamat naman at kahit sa survey ng Pulse Asia, kahit sa survey ng Okta, Okta Research, wala si Kibuloy. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na, sabi ni Coach Uli, yung isang vlogger ng DDS, sabi niya, congrats, si Kibuloy sa survey. Sana man kaya yun. Ang kailangan talaga kasi sa kandidato sa Senado, kilala ka eh. Alam niyo naman sa Pilipinas, kailangan sikat ka eh. Or kaya nga yung mga artista ang nangunguna eh. Saka yung mga political dynasties, yung mga kilalang apelyido. Pero kahit naman kilala ka, ang hindi na-explain ko lang, kahit naman kilala ka, tulad ni Kibuloy, kung masama naman ang pagkakakilala sa'yo, hindi pa rin. Ito yung maganda naman, na kahit papano, kahit mataas ang awareness rating kay Kibuloy, 90, ilan ba yung sabi ko? 92%. Pagdating sa tinanong, ilan ang boboto sa kanya? 2.1%. Ang baba. Ibig sabihin, masama talaga ang pagkakakilala sa kanya. Salamat naman. Salamat naman. Kahit papano. Oo nga, aware sa'yo. Pero awareness sa'yo, negative naman. O yun, wala rin. Kaya dyan natalo rin si Roque at saka si Panelo nung eleksyon ng 2022. Kasi aware sa kanila ang tao, kay Roque, saka kay Panelo. Sikat sila eh. Mga 98% ang awareness sa kanila. Pero yung voting for nila, parang 20% lang. 20% lang. Kailangan muna kasi yung mga kakandidatong senador magpakilala sa tao. Yan ang paano ka naman iboboto kung hindi aware sa'yo ang tao? Di ba? Pangalawa naman,
Kung aware naman sa'yo ang tao, pero masama naman ang awareness sa'yo, ulad nito ni Kibuloy, hindi ka rin mananalo. Okay? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Yun ang reaksyon ni Attorney Ricky, no, sa inilabas na survey. At yun, mga kilala at sikat na politiko, Villar, no, Cayetano, yun, paikot-ikot lang yun, pabalik-balik. At yung bago na naman na sa hanay ng kanilang political dynasty. At pasok na pasok si Willie Villame. No, so, kung makapasok siya, marami na sila na mga si Facbusters PH, ibubuto ko si Apollo Kibuloy bilang vocalist ng Air Supply. Naku ikaw talaga. Uy, malapit ng birthday nito Merry Christmas sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Hello ka Bornok. At sa lahat nating mga kapatid Katoliko man at hindi Katoliko. Okay sa pagkakataong ito, masok na tayo sa kahit sa ulitin ko kahit sa survey na inilabas sa Facebook, ikinakalat sa Facebook, ito ang survey. No? Ang tanong, ibubuto mo ba si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador sa 2025? So, may 2,002.2 na nag-participate dito. Pero nangunguna ang no dahil 1.4 thousand. At yung yes ay 421. Ang layo. No? Asan na ba yung mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy? Baka di nakita itong survey na ito. Ayon sa kay Pastor Kibuloy, more than 6 million daw sila. So, iwan ko kung makahabol pa ba si Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na survey. So, okay? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the